Alam niyo po, napansin ko, tingnan mo yung katabi mo. Yan, tingnan mo. Nakita mo sa kaliwa, sa kanan, nakita mo? Alam niyo po, nung nakita mo siya kanina, pangiti-ngiti lang yan. Pero hindi mo alam merong battle yan. Tama po ba? Sino nga ba? Sino ba sa atin dito yung walang pinagdadaanan? Sino ba sa atin dito yung sinasabi nila na worry-free life? Sino ba sa atin? 'Di ba? Parang sabi nga, hangga't nandito ka sa mundong ito, talagang there will be troubles, there will be battles na pagdadaanan natin. So kagaya po ng sabi ko sa inyo kanina, hindi mo alam yung katabi mo kung ano yung pinagdadaanan niya, 'di ba? Hindi mo nakikita yung pressure niya. Hindi mo nararamdaman yung pain na pinagdadaanan niya because somehow, somewhere, merong battle yan. Pwedeng ang battle niya is family, pwedeng ang battle niya is health or finances. Yung mga kabataan natin, ang battle nila yung kanilang school, di ba, sa kanilang university, mga estudyante. Marami sa atin dito, siyempre battle din natin yung ministry natin. Ang tanong, ano ang gagawin natin para magtagumpay tayo? Anong kailangan nating gawin? Alam niyo po, inspired ako dito sa message na to. Dahil siyempre sabi ko nga po sa inyo, lahat naman tayo, di ba? Iba-iba lang yung level, iba-iba lang yung kulay, iba-iba lang yung pinagdadaanan natin. Ang message po natin today is called, Kakampi Ko ang Diyos. Importante ba na alam natin kung sino yung kakampi natin? Di ba? Yung mga basketball player dito, confident ka ba kung kakampi mo si Michael Jordan? Siyempre, di ba? Pag alam mo kung sino yung kakampi mo, lalo na alam mo yung kakampi mo, sakalam. Di ba? Tama ba? Confident ka eh. Confident ka. Kaya di ba sabi po sa Bible in Book of Romans, chapter 8, verse 31, what then shall we say in response to these things? So alam niyo po ba, in this life, marami na tayong narinig, marami ka ng sermon na napakinggan, nabasa mo na ang Bible from cover to cover, marami ka ng mga seminars na inatinan, ang kulang na lang talaga is application. Tama po ba? Nakikinig tayo every Sunday ng sermon, di ba? Yung response kasi importante yun eh. Kaya sabi dito sa Romans 8:31, what then shall we say in response to these things? If God is for us, kung kakampi natin ng Diyos, who can be against us? Amen po ba? So alam nyo ba nakakampi nyo si Lord? Amen. So naniniwala din ako na ang bawat isa sa atin, meron tayong battle na pinagdadaanan. Church, it's very important yung response natin knowing that God is for us. Importante yun. Kasi wala naman siguro dito magsasabi na wala akong problema. Well, praise God. Wala akong battle. Well, praise God. Pero naniniwala ako talagang every one of us, talaga meron tayong battle. Baka sa family mo, relationship mo, health, diba, finances, iba-iba lang. So, maraming tao ngayon feeling discouraged. Pakisabi nga po, discouraged. You know what the word discouraged mean? Ito yung sa Tagalog, ito yung marami sa atin talagang pinanghihinaan na ng loob dahil sa mga battles natin. Amen? Marami sa atin dito, mga seasoned Christian, kahit matagal ka ng Kristiyano, pastor ka pa o whatever o whoever, talagang dinadaanan tayo paminsan-minsan itong discouragement. So, lalo na pagka matindi na, overwhelmed na talaga yung pagsubok, no, yung problema, no? Talagang pakiramdam mo, talagang nangihina na talaga yung kalooban mo. So, marami sa atin talaga easily become discouraged with so many factors. Dandyan yung bombarded yung isip natin sa mga problema, bayaran, nandyan papasok pa dyan, sasama pa dyan yung karamdaman, di ba? Health problems, and then marriage problems. Ano pa? Nag-increase pa yung mga presyo ng bilihin, di ba? Makinig ka lang ng news, manood ka lang ng news, madi-discourage ka eh. Kasi yung presyo ng bilihin, di ba? And then, syempre, the loss of jobs. Kung kailan naman, doon ka pa mawawalan ng trabaho. The loss of loved ones, di ba? Fear of the future, and many more.
Yun yung mga bagay na nagpapadiscourage sa atin. Again, the word discourage comes from the root word courage. Pakisabi naman po, courage. Ayan. The prefix dis, means the opposite of. Ibig sabihin, discourage is the opposite of courage. So again, Tagalog po ng discourage ay pinanghihinaan ng loob. Yan, tapikin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, hindi ako yan. Amen. Alam niyo po ba, when we are discouraged, we lose the motivation to press forward. Kasi nga, wala na pinanghinaan ka na ng loob. Hindi ka na makapag-press forward. Na-lose mo na yung courage to continue. So, throughout the scripture, pag binasa po natin yung Bible natin, pag binalikan natin ang Bible natin, God commands His people, ikaw at ako, to take courage. And this is the word of God for you today. Church, sabi ko po sa inyo, inspired ako with this passage, kaya gusto ko po i-share sa inyo, kasi sabi ko nga, sino ba sa atin dito yung walang pinagdadaanan? So, ready po ba kayo? Samahan niyo po ako. Please open your Bible in book of Joshua, chapter 1, verse 9. Ayan. Sabi ko po sa inyo kanina, ang command ng Panginoon to His people is to take courage. Kasi baka nakakalimutan natin. Now, again, ito pong sermon na to will again remind us na talagang ito yung command ng Panginoon sa atin. Sabi dito, have I not commanded you, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. Huwag kang panghinaan ng loob. For the Lord, your God, will be with you wherever you go. Wow. Alam niyo po, when I was doing my devotion, and then meron pa akong movie na napanood, talagang na-remind talaga ako. Talagang, kasi sabi ko nga po sa inyo, when you are discouraged, you lose the motivation to press forward. Pero talagang buti na lang, nandyan talaga ang Panginoon na nire-remind niya tayo talaga lagi ng word niya. Now, ito pong Joshua chapter 1 verse 9, ito pong command na to ay nakabase ito upon the previous promise ng Lord kay Joshua in verse 6. Kasi di ba sabi niya dito, for the Lord your God will be with you forever wherever you go. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. So, tingnan po muna natin yung background nitong passage sa binasa natin. Nung pinili ng Panginoon si Joshua, to replace Moses as the leader of the Israelites, ito yung mga encouraging words ng Panginoon kay Joshua. Yung Joshua chapter 1 verse 9. At nakabase nga po yung command na yon doon sa verse 6. Na ang sabi ng Lord, kung papaano ko sinamahan si Moses, sasamahan din kita. Kung paano ko sinamahan si Joshua, Patrick, sasamahan din kita. Kung paano ko sinamahan si Moses, sasamahan ko din kayo. Amen? Alam po ng Panginoon na merong pagdadaanan si Joshua na big battle. And ayaw niya na ang kanyang people ay ma-discourage. Kasi alam ng Diyos na in this world there will be troubles. There will be battles. There will be problems. Kaya sabi nila, di ba, bakit ganun? Bakit akala ko ba pagka lumapit na ako sa Panginoon, wala nang problema? Ay, kung may nagtuturo po sa inyo ng ganun, hindi po totoo yun. Amen? Actually, mas dadami ang problema mo because you declared war to Satan. Kaya sabi ko sa inyo, kailangan bilang anak ng Diyos, bilang Kristiyano, alam mo yung gagawin mo. Alam mo yung response mo because you are in, whether you like it or not, you are in a war. Spiritual battle, spiritual war. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, kung ginawa ng Lord na protektahan at samahan si Moses at saka si Joshua, tatandaan po natin, ang ating Diyos hindi nagbabago. Okay? Hindi siya nagbabago. Kung ginawa niya yun noon, kaya niyang gawin sa atin today. So, Joshua chapter 1 verse 9,
Sabi po again, ulitin natin, be strong and courageous. Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Tingnan natin sa Tagalog. Tandaan mo ang bilin ko. Sino dito yung yung naiinis na sa nanay niya, sa tatay niya, sa lolo niya, sa lola niya, na lagi na lang, ano ka naman, nanay, paulit-ulit ka naman. Tama ba? Meron bang ganon? Mga anak natin, no, parang hindi mo na mapagsabihan. Diba? Ang kulit-kulit mo naman. Sabi ni Mami, mag-iingat ka ha. Tingnan mo yung pagtawid mo, 'di ba? Ganun pag lumalabas yung mga anak natin, 'di ba? Mag-toothbrush bago matulog. Diba? Pero sa totoo po, ang gamot kasi sa nakakalimot, paalala. Kaya dito, makikita mo dito, sabi ng Lord, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka, at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen. So, by hearing this, paano siya nag-struck sa heart mo? Paano? Ano yung naramdaman mo na meron palang covenant ang Lord sa atin? Now, itong Joshua chapter 1 verse 9, ang tanong is, does this promise apply to Christians today? Kasi nga, sabi nga po, in one sense, itong pangako na to was specific to Joshua's role as a leader of the Israelites. Binigyan siya ng task ng Panginoon to be the leader of Israelites to going to the promised land. Kasi nga, patay na si Moses eh. Okay. So, a tremendous task to fulfill after the death of Moses, the responsibility of leading an entire nation into a promised land. God's words of encouragement serve as an important message to strengthen Joshua as the leader of God's people. So, while this promise of God would be with Joshua was specific to Joshua, okay, ulitin ko kasi pag pinag-aralan mo to, specific kasi yung command, specific yung promise doon sa role ni Joshua as the leader of Israelites dahil nga wala na si Moses. So totoo po yon, specific yon para kay Joshua. But, ang tanong is, Pastor, ito bang promise na to para sa akin pa to today? Yes. Sabi ko nga po sa inyo kanina, though itong promise na to specific kay Joshua, but the principle, ayan, pag sabi nga principle, you know, yung principle, when we say principle, it's the fundamental truth. Okay? Yung principle na ang sabi ng Lord to His people, sasamahan kita. I will never leave you nor forsake you. So, ibig sabihin, hindi nangahulugan, specific yung command na yung kay Joshua, ay hindi na tayo sasamahan ng Lord today. Tama po ba? So, ibig sabihin po, it extends to us today. It means God expects His people, ikaw at ako, you and me, to live strong and courageous. And that's the principle. Ibig sabihin, even in the Old Testament, the New Testament believers, even for us today, it extends to us today, the principle of being strong and courageous, hindi magbabago. Amen? So, actually, if you read this in the New Testament book, we find that the Apostle Paul is telling Timothy, in 2 Timothy chapter 1:7, sabi po dito, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Ibig sabihin po nito, binigyan tayo ng Diyos ng spirito, hindi spirito ng fear, kundi spirito ng power. Power of what? Power of love and sound mind. Yun yung meron tayo. Yun yung fruit ng Holy Spirit sa atin today.
Di ba? Hindi spirit of fear yung meron tayo. Kasi alam niyo po, marami ang discouraged at takot ngayon. It means, hindi po normal sa anak ng Diyos itong spirito na to, spirit of fear. Amen. So kung nakakaranas ka, nakakaramdam ka ng anxiety, nakakaramdam ka ng fear, hindi po yan spirit na galing sa Panginoon. Dahil ang spirit na meron tayo, the fruit of the spirit na meron tayo, is a conquering spirit. Okay? The spirit, the power of love and sound mind. Okay? So hindi normal sa anak ng Diyos na lagi kang takot. Amen. Kasi nga, empowered tayo ng love. Sabi ng Bible, love conquers all fears. Mapagtatagumpayan natin ang lahat ng battle natin, church, dahil alam natin, kasama natin ang Panginoon. Alam natin, kakampi natin si Lord eh. If God is for us, who can be against us? So, minsan ba nasabi mo sa sarili mo na because you are overwhelmed, di ba, by problems, nasabi mo na ba sa sarili mo na hindi ko na kaya? Meron ba dito? Hindi ko na kaya, gusto ko nang bumigay. Di ba? Meron ba? Tapos kakanta-kantahin mo pa yung gusto mong bumigay. Meron ba? Sabi ko sa inyo, di ba? Pangiti-ngiti lang yan. Ang katabi mo. Sabi nga nung prayer gathering natin, ang Christian ba naaamoy? Naamoy ba ang Christian? Amoy strong ba yung katabi mo? Amoy courageous? Minsan ba nasabi mo na sa sarili mo, hindi ko na kaya? Pero kaya ni Lord. Amen. Church, remember this. If the battle is too big for you, it means the battle is not yours. For the battle belongs to the Lord. Kaya kailangan talaga natin ang Panginoon. Amen. Sa araw-araw, church, believe me, kailangan natin ang Panginoon sa araw-araw. Kaya nga, in addition to living bold and courageous lives, as Christians, we are called to live without fear. Isaiah chapter 41 verse 10 says, "Fear not, for I am with you." Kita mo, church, yun laging encouragement ng Panginoon sa atin, huwag ka matakot. Kasi sasamahan kita. Kasi kasama kita. Kasama mo ko, kakampi mo ko. Amen. Now, church, pag nababasa ba natin to, pag naririnig ba natin to, ito po ba, nagre-rema po ba sa puso natin? Ito, nag-instruct ba to? O wala lang, nabasa mo lang? Kasi sabi ko nga po sa inyo kanina, it's always, importante kasi yung response natin dun sa word. Hindi lang dahil nabasa mo, hindi lang dahil sa alam mo. Dapat talaga alam mo at ina-apply mo. Kaya tinan nyo, alam ng Lord na merong worries. Alam ng Lord na merong fears. Alam ng Lord merong discouragement. Kaya nga, sabi nga, pag binasa mo ang Bible, talagang 360 plus na encouragement ng do not fear, do not be afraid. Kailangan mo yon every day. Fear not, for I am with you. Be not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Kasi alam niyo po, it's not always easy para maging strong and courageous. It often comes down to a choice. Choice po yun. Hindi kasi automatic na ikaw ay strong na, hindi rin automatic na ikaw ay courageous na. It always comes down to a choice. Choosing, choice yan. Mas piliin mo na wag i-allow yung fear and anxiety na kontrolin yung buhay mo. Amen. Wag mong i-allow na kontrolado ka na ni fear. Pag sinabi ng fear na wala nang mangyayari sa'yo, wala ka ng pag-asa, well, under control ka na niya. So, we may not be in control, pero we can trust the one who is. Di ba? Ang Lord is in control. We may not know the future, but we can know that God holds our future.
Hindi natin alam, meron tayong fear of the future, paano na yung mga anak ko, paano na pag ganito, paano na pag nawala ako, di ba? Narinig mo na ba yung sarili mo na gano'n? Paano pag nawala ako? Pag nawala ka, si Lord ang bahala sa kanila. Ka mag-alala. Kaya alam nyo, ito po, meron lang akong tips sa inyo. Ito, nandito naman dito naman yung anak ko, and then nanonood din yung anak ko. Mula pagkabata nila, maliwanag sa kanila, sinasabi namin sa kanila, lahat ng pagpapala na nare-receive natin at na-enjoy natin, galing yan sa Panginoon. Bilang magulang, instrumento lang kami, channel lang kami ng blessing na na-enjoy ninyo. Everything that we have, galing sa Panginoon. Amen. Mawala man ikaw, mawala man ako, hindi guguho ang buhay nila. Kasi alam nila ang source, ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Kasi pag nawala na si tatay, si nanay, si daddy, si mami, pakiramdam nila, wala na. Huminto na rin ang buhay nila. Hindi po hihinto. Yun yung mga fear of the future ng mga parents, di ba? So, paano na? So, hindi natin kontrolado, pero ibigay natin to the one who is in control. Walang iba kundi ang Panginoon. So, that's the first reason. Next is, the reason we can live courageously and without fear is, alam natin. Ito talaga, church, ito talaga yung nagbigay sa akin ng confidence talaga eh. Ito talaga yung nagpapatapang sa atin at nagpapalakas ng loob natin. Every time the Holy Spirit reminds us, di ba, that sabi dito, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Actually, ito po talaga inspiration ko eh. Nung ginagawa ko to, talagang when I was praying, Lord bless me, pour me your wisdom, talagang ito yung nagbibigay talaga ng kumpiyansa sa akin talaga, na ang pangako niya talaga, for the Lord your God will be with you wherever you go. As I was with Moses, naalala ko kung paano iningatan at pinoprotektahan ng Panginoon si Moses, sabi niya, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. So in summary, mga kapatid, while the promise of Joshua chapter 1 verse 9 was specific to Joshua, the principle is affirmed elsewhere in Scripture as applicable to all believers today. Yun po yung sinasabi ko na it extends to us today because of the principle. Diba? The fundamental truth na ang Diyos hindi nagbago at hindi magbabago. Nung sinabi niya kay Joshua at kay Moses na kasama niyo ako, kakampi niyo ako wherever you go. Nung sinabi niya kay Joshua at kay Moses na sasamahan ko kayo, hindi ko kayo iiwanan at pababayaan. Church, that principle extends to us today. Amen? So pangako din ng Lord yun sa atin. So kung ikaw man ay pinanghihinaan ng loob, magpakatatag ka. At lagi mong tatandaan, kakampi mo ang Panginoon. Hindi ka iiwanan ng Diyos. Maaring may issue ka ng pangiiwan. Uy, parang hugot Diba? Kaya minsan parang ang hirap magtiwala na hindi ako iiwanan ng Diyos kasi may issue ka ng pangiiwan. Pero ibahin natin ang Diyos. Diba? Ibahin natin, nangako ang Panginoon, He's faithful. Hindi kanya iiwanan. Kaya dapat ganun yung confidence mo na talagang wherever you go, kasama ko ang Lord, kakampi ko ang Panginoon. In every battle, kakampi ko ang Panginoon. Hindi niya ako pababayaan. So, papaano? Ito na po. Papaano tayo to live encouraged in this discouraging world? Totoo ba na we are living in discouraging world? Totoo yun. Talagang dami. Ang dami. Sabi nga, parang minsan merong mga problema na parang tailor-made sa'yo. No? Hindi pa nga tapos yung isa, nandyan na naman yung isa. Ano ba yan? Amen ba? Pero paano? How to live encouraged, strong and courageous in this discouraging world? Well, ito po challenge ko para sa ating lahat. Whatever is happening right now around us, unang-una, do not be discouraged. Every time I'm feeling discouraged, I just intentionally, sabi ko po sa inyo, di ba, it's always comes down into a choice.
So, ibig sabihin, intentionally, para maging strong, para maging courageous, intentionally po yan. Diba? Hindi yung paggising mo, strong ka na at matapang ka na. Intentional po yan. So, paano gagawing intentional? How to live encouraged in this discouraging world? Always remember yung word ni Joshua. Ng Lord kay Joshua. At i-apply mo ito personally, itong words ng Lord. I-apply mo ito personally as if God is talking to you. So, nakakaramdam ka, naku, nadi-discourage ako, natatakot ako, meron akong panic attack, meron akong anxiety, may mga worries ako. Now, balikan mo yung promise ng Lord kay Joshua at i-apply mo yun personally to yourself as if God is talking to you. In Joshua chapter 1 verse 9, paano mo gagawin personal ito? Joshua chapter 1 verse 9, I made it personal every time. Dito, sabi ko dito, Patrick, have I not commanded you? So, make it personal. Di ba? Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you for wherever you go. As I was with Moses, as I was with David, as I was with Elijah, as I was with Abraham, as I was with Jacob, as I was with Joshua, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. At sa bawat battle, church, kakampi natin ang Diyos. Amen po ba yun? Pwede po ba natin palapakan ng Panginoon? Kaya nga, sabi ko po sa inyo, well, while this promise of God would be with Joshua was specific to Joshua, pero yung principle extends to us today. Yun yung principle Nandun, hindi sinabi ng Lord na, sige, kaya nga sabi niya kay Joshua, sige, kung paano ko iningatan si Joshua, ay si Moses, ganun din kita po protektahan at iingatan. So the same with us. Hindi po natapos kay Joshua at kay Moses yung promise na yun. The principle extends to us today. Kaya nga, every time na babasahin mo yung Joshua chapter 1 verse 9 and verse 6, church, believe and say these words to yourself. Lagi mong sasabihin sa sarili mo yun. Kaya sabi ng Lord to Joshua, be strong and of good courage and not to be afraid or discouraged. So, ano ibig sabihin nito, brothers and sisters? By emphasizing this, God was promising Joshua that if he would be strong, kung siya ay magiging malakas, matapang, magpapakatatag, if he would be strong and of good courage, nothing would prevent God's will from being accomplished from Joshua's life. Ganon din po sa atin. Kasi sabi ko po sa inyo, when you are discouraged, you lose the motivation to press forward. Now, kung babalikan mo yung sarili mo today, ano yung mga bagay na nakapagpahinto sa iyo? Gaano ka nakatagal na stuck? Hindi ka na nakapress forward because you're discouraged. Ayoko na. Diba? Ayawan na. Wala nang mangyayari, wala nang pag-asa. Gano'n nakatagal? Now, you need to be here today para marinig itong promise ng Lord na to. Kaya sabi ng Bible, walang aksidente. Itinalaga ng Diyos yung araw, yung lugar. Ito yung araw na ipinaalala ulit ng Panginoon sa iyo to be strong and of good courage. Nothing would prevent God's will from being accomplished sa buhay mo kung ikaw ay magpapakatatag. Amen. Alam niyo po, kung meron kayong mga pangarap, and truly, I know, napakarami talagang opposition. Especially anything na gagawin mo sa Panginoon, may mga oppositions. Pero kailangan mong magpakatatag, kailangan mong lakasan ng loob mo. Kasi pag pinanghinaan ka na ng loob, hindi ka na makakapag-move forward. Kasi, bakit kailangan lakasan mo ang loob mo?
I-remind mo lagi sarili mo na merong covenant si Lord sa iyo. When we say covenant, may promise si Lord. Sabi ng Lord, kakampi mo ko. If God is for you, who can be against you? Sinong giant ang magtatagumpay sa'yo? Anong giant, anong problema magtatagumpay sa'yo? Kaya pala sabi ng Bible, walang pagsubok na mararanasan ka na hindi mo mapagtatagumpayan o malalampasan dahil hindi ka pababayaan ng Diyos. May covenant si Lord sa'yo. Pakisabi sa katabi mo, may covenant si Lord sa'yo. Ang covenant ng Lord sa'yo, I will be with you. I will be with you. Kahit anong pagsubok ng buhay, makakayanan mo yan. Makakayanan mo yan. Alam mo, sa pag-aaral ko po, I realize, alam niyo, totoo lang, ang problema, praise God, dahil nandyan ang Panginoon, ang problema, hindi naman pala nagtatagal. Amen? Kaya lang nagtatagal kasi wala kang ginagawa. Amen? Sige, balikan mo. Balikan mo yung problema mo. Kaya pala nagtatagal kasi wala kang ginagawa eh. Kasi you lose already your motivation to press forward because you're discouraged. Kaya pala ang Bible, nire-remind tayo lagi na, be strong and of good courage. Kasi kung hindi ka magre-response, hindi mo i-remind ang sarili mo, maista ka. Nakita ko din po dito, Joshua chapter 1 verse 9, hindi mo pwedeng paghiwalayin yung pagiging strong and courageous. Parang sila, magpinsan, magkapatid, no? Yung pagiging strong and courageous. Kasi, do you agree na pwede kang maging strong pero hindi ka matapang? Pwede ka rin naman maging matapang pero hindi ka strong. So, you've got to do two things. Sabi ko po sa inyo kanina, intentional. Lalakasan mo ang loob mo. Tatapangan mo ang loob mo. Pero hindi naman ikaw yun eh. Kailangan mo, siyempre, yung strength, kailangan mo yung courage na manggagaling sa Panginoon. At mangyayari lamang po if you'll always remind yourself that God is with you. Pag mayroon ka pinagdadaanan, kahit gaano pa katindi ang pagsubok o problema niyan, isipin mo, if God is for me, kung kasama ko, kakampi ko ang Diyos, sino magtatagumpay sa akin? Amen? So you've got to do two things. You need to be strong and of good courage. Kasi po, discouragement, hindi ito bago sa mga tao today. Noon, ang tagal na pong panahon nito, 2,000 years ago, di ba? Ini-encourage na ng Panginoon yung mga tao na huwag kayong panghihinaan ng loob. Do not be discouraged. Even yung mga believers in the Old Testament, familiar po ba kayo dito? In Book of Psalms. And let us learn from his response. Ulitin ko po yung response. Itong sinulat ito ng psalmist, in Book of Psalms chapter 42 verses 5 and 6. Ayan. Tingnan nyo. Nakita mo na ba yung sarili mo na kinakausap mo na yung sarili mo? Umabot ka na ba sa ganon? Hello? Umabot ka na ba doon dahil sa tindi ng pinagdadaanan mo, kinakausap mo na yung sarili mo? Amen. Eh yung tumatawa ka na mag-isa. Iba na yon. Matawa ka na mag-isa, tapos gumaganon na yung... Nakita ko, since Psalms 42 verse 5 and 6, dito, nakita ko yung response nitong psalmist na to. Kasi, kinakausap niya na yung sarili niya eh. Marahil matindi na yung pinagdadaanan nito. Sabi niya, why am I discouraged? Bakit ba ako nalulungkot? Totoo ba? Pag discouraged ka, lungkutin ka? Hello? Sabi nga, meron ako, natatawa ako, may nabasa ako, sabi nga nun, paano mo daw mapapaliwanag yung taong mainitin ang ulo,
lungkutin, walang kinakausap, paano mo rin mapapaliwanag? Kadalasan daw yon, walang pera. Pero totoo ba yon? Why is my heart so sad? Di ba? At tignan nga natin, may Tagalog dito eh. May Tagalog ba dyan? Ayan. Tignan natin ha. Wala naman sigurong Amerikano dito, no? Tignan lang natin sa Tagalog. Kasi maganda yung version ng Tagalog. Sabi dito, bakit ako nanlulumo? Alam nyo yung pakiramdam ng nanlulumo? Nasa corner, patay ang ilaw, nagsiself-pity, walang kinakausap, hindi kumakain. Amen. Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako ay may tiwala. Sino dito ay may tiwala kay Lord? Amen. Siya ang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas. Alam niyo po, the word save in the Bible, syempre, hindi lamang yung salvation ng soul natin. Si-save din tayo, i-rescue din tayo ng Panginoon sa araw-araw nating buhay. Yun yung covenant ng Lord sa atin. Siya ang ating aasahan, Diyos na ating tagapagligtas. Muli ko siyang aawitan. Ano yung ginawa niya? Nung nagmamroblema siya, nanlulumo, masama ang pakiramdam, pero naalala niya, Joshua chapter 1 verse 9. Diba? Tapos, kanino ako aasa? Wala naman akong pwedeng asahan. Hindi ako pwedeng umasa sa kung kani-kanino. Hindi ako pwedeng umasa sa mga kaibigan ko na hindi naman sila laging nandyan. Minsan, yung mga magulang ko, wala din dyan. Yung best friend ko, wala dyan. Si pastor, wala dyan. Kanino ako aasa? Sabi niya, sa Lord ako aasa eh. Di ba? Kasi siya yung magre-rescue sa akin. Muli ko siyang aawitan. So, anong ginawa niya? Nag-worship yung mama. Amen? Siya ay gugunitain. Yun ang sinasabi ko, church. Punong-puno na ng word na meron ka. Every time na mayroon kang pinagdadaanan, problema, lagi mong aalalahanin sa puso mo yung covenant, yung promise sa iyo ng Panginoon. Amen. Habang ako'y nasa Jordan, sa Hermon at sa Mizar, di ko siya nalilimot o malilimot. Yun ang problema minsan eh. Ang tendency, pag may problema na, nakakalimot na kay Lord. Pag may problema tayo, may matindi tayong pagsubok, ano man yung pinansyal, sa pamilya, relasyon, pera, o ano man problema mo, health, huwag kang lalayo kay Lord. Kasi yun yung panahon na dapat ka mas lalong lumapit. Nag-worship nga siya eh. Diba? Hindi po sagot yung mag-quit. Hindi sagot yung lumayo sa Panginoon. Dahil ito yung panahon na dapat kang lumapit. Dahil wala ka namang ibang aasahan. Meron ba tayong ibang aasahan? Wala. Sabi nito, aalalahanin ko, gugunitain ko. Ito yung sinasabi ko, yung always remind yourself dun sa mga words, sa mga promises. Kaya sabi ng Lord, tandaan mo ang bilin ko ha, magpakatatag ka. Lakasan mo ang iyong loob. Dahil alam ng Lord na pag na-discourage tayo, hindi na tayo makakapag-press forward. Huwag kang matatakot. Huwag kang mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Always remind yourself. Ganun ang ginawa ng psalmist eh. Gugunitain ko ang Diyos. Dahil wala naman ako ibang aasahan. Wala akong ibang pag-asa. Diba? Church, things may be look depressing and discouraging around us. At marami po akong people nakikita today na parang yung kanilang faith, yung kanilang pananampalataya, merong period of time. And then dahil sa mga problema, nagkukwit na sila. Church, alam mo, isa sa mga encouragement ko, whenever na I face mga problema, alam mo, iniisip ko din, hindi naman akong unang tao nagkaroon ng ganitong problema eh. At sa buong mundong ito, hindi lang naman din ako ang mayroong ganitong pinagdadaanan. Diba, sabi ko nga sa iyo, yung katabi mo, hindi mo nararamdaman yung pain niyan. Magaling magtago yan eh. Amen? Sige nga, tapikin mo nga. Sabi mo sa kanya, galing mo magtago, brother. Galing mo magtago, sister. Alam mo bakit yan magaling magtago? Kasi walang ibang inaasahan yan kundi si Lord. Amen?
Kasi sabi niya, wala ka namang magagawa eh. Wala ka namang maitutulong sa akin. Si Lord lang ang aasahan ko. Tama ba? So, hindi ako ang unang tao na nagkasakit. Hindi ako ang unang taong nawalan ng trabaho. Hindi ako ang unang taong hiniwalayan ng jowa. Hindi naman ako yung unang tao na humina ang business. Kaya dapat maging matapang tayo, mga kapatid. Lakasan natin ang loob natin. You know why? Listen. Bakit kailangan mo lakasan ang loob mo habang nandito ka sa ibabaw ng lupa? Bakit kailangan mo maging matapang? You know why? Kasi marami pang dadating. Marami pa yan. Matatapos lang yan pagtapos na ang buhay. Pero habang nandito ka sa ibabaw ng lupa, in this world there will be trouble. That means that trouble hanggang nabubuhay tayo may battle. Tama ba? O ito reminder ko sa inyo, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, marami pa yan. So kung merong time na dapat lakasan mo at maging matapang ka, this is the time. Now. Kasi marami pa yan. Kaya, ito yung lagi kong sinasabi, ang tapang-tapang natin minsan, pero ubos na yung lakas natin. Kaya hindi mo pwedeng paghiwalayin talaga yung tapang at saka yung lakas. Dahil pag pinanghinaan na tayo ng loob, mahirapan na tayong mag-move on. Kaya nga, ang bilin sa atin, you remember Proverbs chapter 3 verse 5? Kukunin ko lang dito yung yung ibang phrase dito. Sabi dito, do not lean on your own. So pag meron ka pinagdadaanan, may problema ka, do not lean on your own. 'Di ba? Dahil kung aasa ka lang sa sarili mong lakas, mauubos 'yan. Pero yung lakas ni Lord, unli. Amen. Yung tapang ni Lord, unli yun. Kaya sabi ng Proverbs 3:5, do not lean on your own. Kasi ang nangyayari sa atin, minsan, inaasahan natin yung kala natin malakas tayo. Dahil sa sarili natin. Nakakalimutan na natin si Lord. Diba? Ang inaasahan na natin yung riches natin. Yung sarili nating abilidad. Nakakalimutan natin na ang source ng strength natin at courage natin, walang iba kundi ang Panginoon. Kaya dapat lagi mong inaalala, hindi ako nag-iisa sa battle na to. Hindi ako iiwanan ng Panginoon dahil kakampi ko ang Diyos. So anong gagawin? Anong response? Church, ano man yan, gaano man kalaki, gaano man katindi yung pagsubok mo, ulitin ko po, marami pa yan. Hanggat nabubuhay ka dito, marami pa yan. So kailangan mo maging matatag, kailangan mo maging matapang, kailangan mo maging strong. Di ba? So, ang simple lang po ang dapat natin gawin, just don't ever give up. Don't give up. Don't quit. Don't quit. Kasi kung iniisip mo matatapos, well, matatapos pansamantala. Totoo ba? Totoo ba yung karanasan ninyo? Natapos yung problema, pinagpahinga ka lang ng 2 days. Tama? After 2 days, meron na naman. Hindi natatapos, no? Hindi natatapos. Minsan nga, hindi mo na sariling problema. Problema na ng iba. Minsan yun ang talaga, no? Minsan yun ang mahirap eh. Pero sabi nila, sign daw ng strength yan eh. Sign ng strength yan, yung ang pinoproblema mo na problema ng iba. Meron ka ding problema, may pinagdadaanan ka din ng hirap. Ang hirap yung meron kang, you face your own giant, tapos kailangan mo ring labanan yung giant nila. Pag nalabanan mo na yung giant nila, babalik ka na sa giant mo, mag-isa ka na lang. Tama? So, church, don't ever give up. Sino dito yung fans ng Ginebra? Taas kamay. Wala. Wala kasi si Jake eh. Si Jake lang ata ang fans ng Ginebra dito eh. Ang Ginebra, kaya maraming fans, kaya ang Ginebra ay laging pinapalakpakan dahil sa never say die attitude. Di ba? Never say die attitude sila. Talagang hanggang sa huli lalaban. Pero hindi ako fans ng Ginebra.
Church, ang pinapalakpakan ay yung taong hindi bumibigay sa kabila ng pagsubok. Dahil alam niya na ibibigay sa kanya ng Panginoon ang tagumpay. Amen. Yun ang pinapalakpakan, hindi yung nanlulumo. Konti lang, nandun ka na sa corner. Hindi ka na Tapos, dahil hindi ka na makausap, kinukumusta ka, gagawin mo, maglilib ka. Ibablock mo pa. So, this is what God was telling Joshua. Be strong and of good courage, no matter what. And the same words the Lord is telling us right now, church. Sabi sa Tagalog, tandaan mo ang bilin ko. See, kita nyo pa ulit-ulit tayo. Tandaan mo ang bilin ko, tandaan mo ang bilin ko, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot. Grabe, no? Sinabihan talaga tayo, the creator of the universe, the conquering Lord. Sabi niya, huwag kang matakot. Ano yun na ba yun? Na-experience nyo naman yung may kasama ka na, huwag kang matakot, basta ako bahala sa'yo. Meron kayo na-experience nyo na ganon? Yung nandun ka sa loob ng mall, sabi sa'yo, kunin mo lang kung ano gusto mo. Na-experience nyo na? Delikado. Amen? Pero dito, church, gusto ko mag-sink in sa heart nyo to. Di ba? Sabi dito, huwag kang matakot, ha? Huwag kang mawawala ng pag-asa. Sapagkat, sasamahan kita kahit saan ka magpunta. Amen? So many discouragement around us. Family problems, health problems, money problems, relationship problems, and many more. You can get easily discouraged watching and listening the news. Di ba? Minsan sabi ko sa misis ko, ayoko naman noon nitong news, puro na lang balita. Nakaka-discourage na. Di ba? Gustong-gusto ko pa naman, siyempre, gusto ko yung na-update ako nga lang. Grabe. Di ba? Last week lang, sabi ko, grabe kung sabay-sabay na yung mga namamatay. Di ba? Tama ba? Puro sino-sino ng mga celebrity. Sino ba Noranyan dito? Yung dito sa una nata. Sabay-sabay, no? Pero sabi ko nga, wala namang problema mamatay, basta na kay Lord ka. Amen? So, church, kailangan talaga natin, i-resist talaga natin itong takot. Hindi ko sinasabi na hindi dumadating yung takot. Hindi ko sinasabi na hindi dadating yung worries. Pero dapat lagi nating i-remind yung sarili natin para maka-press forward tayo. Di ba? Kasi it will cause you to be discouraged and dismayed. Kailangan mong piliin. Choice yun. Piliin mo to be encouraged. And encourage mo yung sarili mo kay Lord. Kaya, ang ganda yun, in Psalms 37:4, yung sabi dito, take delight. You know the word delight means is encourage mo. Di ba? Pinanghihinaan ka, nalulumo ka, nalulungkot ka, nawawala ka ng pag-asa. Encourage mo yung sarili mo sa Panginoon. Encourage mo. Ilapit mo yung sarili mo sa Panginoon. Huwag kang lalayo. Humawak ka, kumapit ka lang sa Panginoon. Asahan mo ang Panginoon. Take delight, encourage in the Lord. And He will give you the desires of your heart. Ibibigay ng Lord sa iyo yung desire mo, even the victory. Amen? So again, church, if there was ever a time that we need encouragement, it's now. Now. Kailangan mo talaga, ngayon, encourage mo talaga yung sarili mo sa Panginoon. Dahil alam mong hindi mo kaya. Pero kaya ni Lord. Alam niyo po, pag ginawa mo yan, naniniwala ko, it will make a huge difference in your life. At I hope today, itong message na to, encourage ko po kayo. Encourage ko ba kayo? Kasi I want to be part of encouraging you and helping you to be strong and of good courage. Gusto ko talaga na lahat tayo ganito yung pananaw natin dahil walang Kristiyano, walang anak ng Diyos ang matatakutin. Walang anak ng Diyos ang mahina. Amen. Dahil meron tayong Diyos na hindi tayo pababayaan. Well, it's not easy to be strong and of good courage, pero doable po yun. But it's a matter of choice. Kasi ang gusto ng Lord, mag-succeed tayo, mga kapatid. Alam ko maraming mga bagay na nagpapadiscourage sa atin ngayon. But the choice is yours.
Choice nyo po yan. Paglabas nyo mamaya sa pintuan ng church na to, choice nyo yun. Kung sino magkokontrol ng buhay ninyo. Magpapakontrol ka ba sa fear? Magpapakontrol ka ba sa discouragement? O lagi mong paalalahanan ng sarili mo na meron kang covenant sa Panginoon? Kaya, church, I challenge you. I challenge you, be strong and courageous. Huwag kang matatakot o mawala ng pag-asa. Lord, kay Lord may pag-asa. Believe me, kay Lord may pag-asa. Sapagkat akong si Yahweh na yung Diyos ay kasama mo saan ka man pumunta. Church, samahan niyo po ako, before we end, samahan niyo ako, please join me in reading this. Because ako naniniwala ko, and this is my declaration. This is my declaration to this church, to everyone. So, every time na tayo po ay binibisita ng anxiety, minsan tayo nadi-discourage, always remind yourself ng Joshua chapter 1 verse 9. Be strong and of good courage. Dahil yung pangako na yon, sabi ng Lord, kung papaano ko iningatan si Moses, ganun din kita iingatan at poprotektan at sasamahan sa lahat ng laban mo. So before we end, remember this, you are a strong and resilient person. Tunay ba yon? Sabi nila, mga Pilipino daw, very resilient. Kasi may earthquake, may bagyo, may baha, nagtatawanan pa, nakangiti pa. Why? Kasi meron tayong pag-asa sa Panginoon. Your tears are not a sign of weakness. Alam ko, minsan pinaiiyak tayo ng mga problema, overwhelmed tayo ng pagsubok, hindi mo na kaya, pero your tears, they are the very proof of your strength. Yun na magpapatibay, magpapalakas sa iyo at saka sa akin. No one may fully understand the weight you carry. Di ba? Wala. Yung katabi mo, hindi niya alam pinagdadaanan mo. Maaring sa loob ng tahanan ninyo, yung pain mo, sinasarili mo lang, ikaw lang. No one may fully understand the weight you carry, but you do. Pero nalampasan mo. Nakayanan mo. And it makes you capable. Ayan. Capable ka to victory, to be strong. And you were built. Alam nyo ba na, church, you were built for this journey. You were born for this. You were born for victory. Never, never forget God loves you deeply. And He walks beside you. You are never alone. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. You are never alone. Kahit saang lupalop ka ng sulok ng mundo pumunta, asahan mo, kasama mo si Lord.